Magandang araw mga kagabay. Ngayon po ay August 3, 2025, first Sunday of the month. At napakaganda po ng ating gospel. Pinag-iingat po tayo ng Panginoon sa ugali ng pagiging sakim. Katulad na lamang po sa gospel, no, may isang tao daw na umani ng sobra-sobra. At instead na ibahagi ang mga sobra sa mga nangangailangan, ang ginawa po niya is nagpagawa pa siya ng mas malaking bodega at doon niya inimbak. Subalit, anong nangyari? Anong sinabi sa kanya ng Panginoon bandang huli? No? Isa kang hangal. Dahil sa gabi na ito, babawian na kita ng buhay. No, hindi mo pakikinabangan ang lahat ng iyong mga inipon at ipinagdamot sa ibang tao. Ito po ay isang halimbawa ng taong sakim. Gusto niya sa kanya lahat. No, wala siyang gustong ipamigay, kundi gusto niya sa kanya ang lahat ng sobra, pati sobra gusto niya sa kanya. Yun po'y kasakiman. Ang hirap po ng pagiging, ang hirap ng isang tao na sakim. No? Kumbaga parang kahit hindi mo na kayang hawakan, gusto mo, hahawakan mo pa. No? Kahit magkanda hulog-hulog na. Doon po tayo pinag-iingat ng Panginoon. No, sana sa buhay natin bilang mga tao, huwag tayong maging sakim. Kung tayo man ay binless ng Diyos ng sobra-sobra, sana mas dagdagan natin ang paggawa ng kabutihan. Kapag binless tayo ng mas marami, ibig sabihin nun, damihan natin ang paggawa ng mabuti. No, hindi natin itatago para sa pansarili lamang natin. Binibless tayo ng Diyos, no? Dinadagdagan niya ang blessing na tinatanggap natin para dagdagan din natin ang biyayang ginagawa natin o ginagawang tulong natin sa ating kapwa-tao. Mahirap po ang maging sakim. Dahil balang araw, mamamatay tayo mga tao, lahat ng mga inipon mo, gawa ng iyong kasakiman, hindi mo yan madadala sa hukay. Wala ni singko, wala ni isang bagay kang madadala sa hukay balang araw. Kaya ang panawagan ng Panginoon, alisin ang paugali ng pagiging sakim, maging instrumento ng biyaya ng Diyos sa ibang tao. The more na binibless tayo ng Diyos, the more na nagiging blessing sana tayo sa ibang tao. Yan ang ating gabay aral ngayong maghapon. God bless po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.